Ayan, kamusta ho kayo? Yung mga nanay dito, ayan, malapit na pasukan no ho? Sino rito yung may notebook na? Yung mga bata. Ayan. Alam niyo, pagdating sa notebook, wag na ho kayong mamili-mili. No? Kahit andyan yung mukha ng mga artista, gamitin nyo na yan. Ano ho? Takpan nyo na lang ng art paper. Ayan, ano? Kung meron kayong color coding sa school. Ano? Anyway, ang ating topic ngayon, patungkol po, ito yung title, patungkol po kay King David. Yan, Sustained by Grace. Alam niyo po kung i-describe natin yung buhay ni David, meron siyang strength and meron din siyang mga weaknesses. Ano ho? Parang ganito yan no ho? Lalaki, napakapogi. Ang kanyang strength, yung kanyang kapugian. Yun lang, walang pera. Tama po ba mga kapatid? Ano? Ganyan din po si David. Ano? May strength, meron din weaknesses. Ito pa, example. May isang bata sa school, magaling, matalino. Ang problema, mahiyain. Ayan, sobra namang mahiyain. Alam na niya yung sagot, siya lang yung nakakaalam ng sagot, ayaw pa magtaas ng kamay, mababa ang kumpiyansa. Meron namang mga bata, walang kaalam-alam, pero taas ng kamay. Mama ko, gano'n, Yung baliktad naman po yun, po. So in short, totoo po yan, Lahat po ng mga tao merong strengths and weaknesses, po. Pero ito po, sa case po ni King David, bagamat meron siyang strength, actually ang strength niya, yung kanyang pagiging masunurin kay Lord, at yung pagkakaroon niya ng humble heart, pero ang dami niyang weaknesses na mamaya, i-reveal natin, po. Pero sa kabila ng mga weaknesses niya, and in fact, mas mabigat at mas malaki pa yung kahinaan niya kaysa dun sa strength niya. Pero sa kabila niyan, si King David ay nanatili sa trono at naging hari ng Israel dahil hindi sa kanyang kagalingan, but because God sustained him. So ang title ng ating mensahe, ito po, Sustained by Grace. Ayan, po. Okay, isa-isahin natin yung mga important chapters doon sa buhay ni David. So, umpisa natin sa history. Number 1, ito po, tignan po natin, sa Samuel 16:13, actually, buong chapter 16, makikita natin that David was an undeserving person, yet chosen by God. Ayan, sa kabila ng hindi niya pagiging karapat-dapat, pero siya ay pinili na maging susunod na hari ng ating Panginoon. Ayan, Kumbaga, siya yung Israel's next king. Po? So, doon sa kwento po ng 1 Samuel chapter 16, ito na nangyari. Sabi ng Panginoon kay Samuel, punta ka na kay Jesse. Kasi isa sa mga anak ni Jesse, pipiliin ko bilang hari ng Israel. Kasi si Saul, nire-reject ko na siya bilang hari ng Israel. So, sabi ni Lord kay Samuel, punuin mo yung iyong sungay ng baka, lagyan mo ng langis, kasi i-anoint mo, papahiran mo ng langis sa ulo ang isa sa mga anak ni Jesse. So ito na, nagpunta si Samuel sa Bethlehem, and then nung nakita ni Samuel yung panganay na anak ni Jesse, nasa likod ng utak ni Samuel, malamang ito yung hari, si Eliab. Malamang ito kasi pogi, matikas, matipuno, tapos may pagka-military yung dating. So sabi ni Samuel, halika anak. Pero mamaya-maya, binulungan siya ni Lord. Samuel, hindi yan. Hindi ko trip yan. Trip mo yan eh. Bagamat mukhang hari yan, bagamat mukhang pogi yan, bagamat kingly ang pormahan yan, pero hindi siya ang type ko na maging hari ng Israel. Sabi ni Lord, baka malamang yung pangalawa. So yung pangalawa, Aminadab yata yung pangalan, itong pangalawa, medyo pogi-pogi rin. Sabi ng Panginoon, Samuel, ikaw naman, hindi yan. So anong nangyari? Yung una, hanggang doon sa ikapitong anak na lalaki ni Samuel, walang tinanggap ang ating Panginoon na maging Israel's next king. So sabi ni Samuel, Jesse, halika, wala ka na bang anak? Kasi itong 7 anak mong pogit, matitikas, ayaw ni Lord. Sabi ni Jesse, ay meron pa pala ako isang anak. Yung bunso, nandun sa bukid, nagpapastol. Sabi ni Samuel, tawagin mo baka yun na nga yun. So siguro, nung pinapatawag si David, ini-expect ni Samuel, malamang ito na yung Kaya nung nakita ni Samuel, patay totoy. Totoy, pero cute. Totoy, pero cute, pero may potential. Sabi ni Lord, Samuel, yan ang bet ko. Sige Lord, kung yan ang bet mo, di bet ko na rin na to. Sabi ni Prophet Samuel. So sabi ni Samuel kay David, halika, lapit ka rito. Yoko. Di ito na. Ito yung langis, binuhos doon sa kamay.
Ginanong-ganon ni Samuel. Sige, i-anoint kita. Yan, inanoint talagang ginanon yung ulo ni David. At ito po ang nangyari sa verse 13. So Samuel got the animal horn that was filled with oil, and he anointed David in front of his brothers. And from that day on, listen to this, the Spirit of the Lord came on David with power, and Samuel went back to Ramah. Ano po ibig sabihin ko nito, no? Walang qualifications ng pagiging hari ang meron si David. Pero bagamat siya ang pinili ng Diyos, ito na, nung pinili na siya ni Lord, doon na pumasok yung qualification. Alam niyo po ba yun? Ano tinan niyo, no? From that day on, nung pinahid ni Samuel yung langis sa ulo ni David, the Spirit of the Lord came on David with power. So biruin nyo, no? Hindi ka karapat-dapat, pero pinaging dapat ni Lord si David para magkaroon ng kapangyarihan, spiritual power. Ano po? Kaya nga siguro si David, he was enabled to conquer and beat Goliath, mga kapatid. Kasi ang kapangyarihan ng Diyos nasa kanya. So number one point about the grace of God into the life of King David, he is undeserving but chosen. Ayan, ano ho? Hindi siya karapat-dapat, pero ano magagawa natin? Siya trip ni Lord eh. Ano magagawa natin? Siya ang pinili ng Panginoon eh. Ito na nangyari. Pagtapos po nang si David ay inanoint na ni Samuel at andyan na, naging makapangyarihan na ang buhay niya, alam nyo, ang daming ginawa ni David at ang daming mga pangyayari sa kabanata ng buhay ni David after this. Ito na, tinalo niya si Goliath, sumikat siya. Tinawag siya ni Haring Saul na maging musikero doon sa kanyang palasyo. Kasi si Saul, sa totoo lang po, ito, stinotopak. Parang dinidemonyo palagi na alam niyo yung laging masungit, laging nag-aalboroto, laging nagtatantrum si Saul. So pagka itong demonyo, tinotorture yung kanyang isip, ayan, masama ang mood na naman niya, wala na naman sa hulog ang pag-isip ni Saul. Ito na, pinapatawag si King David para tumugtog ng harp at nang sa gayon, yung espiritong tumotorture sa isip ni Saul, nawawala. So, pero ang problema, nung sumisikat si David, ito na, hindi na makuha sa tamang tugtugan si Saul. Kaya there was a time na inattempt niyang sibatin si King David. And from that time on, David flee from the presence of King Saul. Ito na, ang nangyari kay David, after that, listen to this, nung pinahiran siya ng propeta Samuel para maging hari, hindi man immediately naging hari siya. Although the power of the Lord came mightily into David, hindi agad-agad na naging hari siya. It took David a lot of years, parang sabi, 14 years na mahabang-mahaba para makuha niya yung trono ng Israel. Alam niyo nangyari kay David? Ginawang most wanted person siya sa Israel. Pinaghahanap siya. Merong patong yung kanyang ulo. Pero sa kabila niyan, hindi gumawa ng masama si David. Hindi gumawa ng kasalanan si David against kay King Saul kasi nire-respeto niya si Saul bilang hari. Ano pa ang ginawa ni David? Ito pa, palihim niyang prinoprotektahan ang bawat bayan ng Israel during the time na siya ay kinukonsidered as wanted. So doon tayo sa point number 2. Ano? Ito po yung point number 2. Listen to this, bago tayo pumunta ron. David's life is a story of grace from start to finish. Ayan, from start to finish. Listen to this, ha? He did nothing to be honored as a king. Totoo naman. Pinili talaga siya ni Lord. He was chosen despite he was not from the right family and birth order. Nakita niyo to? Piniling hari si David sa kabila ng he is in the wrong family. Alam niyo ba na dapat ang isang hari nung panahon na yon, kaya ka magiging hari kasi hindi dahil sa magaling ka. Kaya ka magiging hari kasi tatay mo hari. So nung araw ni David, nung unang panahon, ang pagiging hari, parang politiko ngayon. Mana-mana lang yan. Pag ex-president ang tatay mo, pwede ka maging next president. O, totoo yan. Ilang pangulo na sa Pilipinas na naging ganyan? Si Arroyo, si Aquino, si Marcos. Totoo. Ganun din nung unang panahon. Magiging hari ka lang pagka ang tatay mo o ang ex-tatay mo o ang dating mga lolo mo, hari. Si King David, walang hari sa kanyang kanununuan. Ang dapat na maging hari, alam niyo kung sino dapat dito? Si Jonathan, na anak ni Haring Saul. Kaya lang, unfortunately, tinanggal sila ni Lord. Tinanggal ni Lord si Saul sa pagiging hari, pati yung kanyang mga next na mga descendants in line. Pati si Jonathan, tinanggal na maging hari. So si King David, ang pinili ng Panginoon. So makita niyo, no?
Napaka-undeserving ni David, na bagamat hindi siya qualified bilang king, batang-bata, inanoint, pero ang matindi, ito pa, he belonged to the wrong family. Ito pa matindi, dapat ang hari nung araw panganay. Pero David, latak eh. Totoo, bunso, latak eh. Pero listen to this, alam nyo, walang masama sa latak. Alam nyo ba kung bakit? Kasi kung latak ka at pinagsikapan mo, balang araw, magiging deserving ka naman. Alam niyo po, church, ito nakita ko sa basketball eh. Ang dami sa NBA ngayon, yung mga latak sa draft pick. Yung mga kahuli-hulihang pinili. Si Giannis Antetokounmpo, 13th pick overall yan, latak, mga kapatid. Si Dirk Nowitzki, parang nasa kailalim-laliman din yan eh. Ito pa matindi, si Nikolai Jokic, ayan, ang spell ng kanyang pangalan, J-O-K-I-C, Jokic. Sabi ko parang katunog ng pangalan ko Jonik. Kaya lang dapat pala ang pangalan ko pala, hindi pala Jonik, Jonich. Ayan. Ito si Nikolai Jokic, alam niyo ba? Latak! Nasa kakababa ang draft pick ng NBA. Pero dahil sa nagsumikap siya, biro mo 2-time MVP and naging NBA champion. Take note, hindi siya Amerikano. Si David, ganun din. Latak, pero pinili ni Lord, first pick ni Lord, but then when the power of the Lord came mightily upon David, alam niyo, gumawa ng maraming kababalaghang bagay si David sa bayang Israel. So pero sa kabila niyan, minaltrato siya ni King Saul. Doon tayo pupunta sa point number 2. Ayan, rooted in grace. Ayan, basahin po natin yung 2 Samuel 11:16. Itong sabi ng Panginoon sa kanya. Actually, pugante pa si David ito, o hari na po eh. Sabi po rito, no, that is what your enemies have done ever since I appoint leaders over my people Israel. Ito sabi ng Panginoon kay David, but I will give you peace and rest from all of them. I tell you that I myself will set up a royal house for you. So biruin mo, si Lord, pinangakuan niya si David na magkakaroon ng royal house para sa kanya. And then in verse 12, ang sabi pa ng Panginoon, someday, your life will come to an end. Mamamatay ka, David. Natural naman eh. You will join the members of your family who have already died. Then, I will make one of your sons the next king after you, and I will make his kingdom secure. Nakita niyo yung pangako ng Panginoon sa mga descendants ni David. Na sa mga kaanak-anakan ni David, kaapu-apuhan niya, yan yung mga magiging successors ng hari ng Israel. And then in verse 13, He is the one who will build a house where I will put my name. I will set up the throne of His kingdom and it will last forever. So biruin nyo, no, yung sunod na anak ni David, ito na, yung magsaset up ng kingdom, si Haring Solomon, at eventually, si Jesus Christ yung magsaset up ng spiritual kingdom ni David forever. So nakita nyo yung pangako ng Panginoon kay David? May tanong po ako sa inyo ulit. Anong meron si David? Bakit deserve niya ang bigyan ng ganitong pangako ni Lord? Ang sagot natin, wala. Wala. Pero sa kabila nito, mga kapatid, ito na, blines ng Panginoon si David and his kingdom to the point na dati-dati ang Israel binubuli. Ngayon, sila naman ang nangungungker nung kailang mga kalabang countries. It is as if, kung baga sa ngayon, ito, binubuli ang mga Pilipino ng Chinese. Kasi biruin mo, no Manila Bay, halos China pala yun eh, no? Biruin mo, Sambales, yung dagat sa Sambales, nagiging China na, mga kapatid. Ganyan ang panahon, ang panahon ni David. Lumiliit ang teritoryo nila dahil binubuli sila ng neighboring countries nila. Pero nung si Lord ay nag-bless kay David at inanoint si David, nag-e-expand na ngayon ang territory ng Israel. Ano po? So ito na nangyari, church. Pakibasa ka doon sa next outline natin. Doon na sa outline, ito na. Tinapunin nyo ito. God's promise to David would stand. Alam nyo ba kung bakit? Because it wasn't based on the behavior of the recipient, but on the grace of the one who made the promise. Napakaganda. Sa kabila ng kahinaan minsan ni David, sa kabila ng minsan makasalanan niya and weaknesses niya, alam nyo, naging hari si David and naging greatest king ng Israel, hindi dahil sa galing at kabaitan ni David, but because of the one who made the promise to David, and that is God, mga kapatid. So ito na, nung naging hari na si David, nasa tuktok na siya ng kanyang tagumpay,
listen to this church, dito papasok ang demonyo. Dito papasok yung downfall natin. Alam niyo po mga kapatid, ang tao kapag hindi nag-iingat, kung minsan, diyan tayo napapahamak. Pagka tayo na overconfidence tayo, na punong-puno tayo ng kumpiyansa, hindi na tayo nag-iingat, akala natin lagi na tayong tama, diyan tayo aatakihin ng demonyo. Tama po ba yun? Ano po? Yung bang hindi mo na tinitignan yung mga bagay-bagay, basta kumpiyansa ka sa sarili mo, tiwala ka na lahat, okay. Ano po? Naalala ko yung tiyuhin ko minsan doon sa probinsya namin. Naliligo siya gabing-gabi. Sa probinsya kasi namin, church, alam niyo, ang CR, ang kusina, iisa. Kasi kung nandun ang, kung saan meron ng poso, yung poso ng tubig, yung binobomba, yung gripo, doon na yung kusina, doon na rin yung paliguan. So, doon sa probinsya namin, magkakasama dyan yung sabon pangluto, sabon bareta, panlaba, yung dishwashing, pati yung shampoo. So, dumating siya gabing-gabi, naligo. Di ba? May ang sarap ng ligo niya eh. May ang ganda naman ng bagong shampoo natin, mabula ah. Pero bakit amoy ano? May nakita niya, dishwashing pala yung pinanliligo niya, mga kapatid. Hindi, ano ang point ng kwento? Pagka overconfident tayo masyado at hindi na natin chinecheck yung mga bagay-bagay, alam nyo, napapalpak tayo. Alam mo ba? Yung bang lagay ka ng lagay ng deodorant sa kilikili mo, di mo alam kiwi na yung nilalagay mo, kapatid. Ayan. Imbis na whitening, ayan, blackening ang nangyayari, mga kapatid. Nangyari na ba sa inyo yan? Ano po? Yung toothbrush ka ng toothbrush, mga kapatid, akala mo, Colgate yung pinatutoothbrush mo, yung pala, pantina ng buhok. Ayan. Nangitim lalo yung iyong gilagid, pati ngala-ngala, kapatid. Ano? Ayan, pag hindi tayo nag-iingat, ganyan po ang mangyayari, church. Alam dumating sa buhay ni David, yun bang masyado na siyang addicted sa kanyang success? Masyado na siyang mataas sa kanyang narating to the point na nagkokumpiyansa na siya. Ito yung next slide natin, church. O, yung pangatlo. Ayan, ano, Titanic failure. Alam niyo po, ito pinakagusto kong part eh. This is the worst part of the life of King David. Pero ito po yung pinakamalasa. Ito po yung juiciest part ng ating mensahe ngayon. Ano po? Titanic failure. Okay, ano po ang nangyari rito? Ito na. Sa 2 Samuel, secured ang kingdom, mataas ang ekonomiya ni King David. Ayan, 20 pesos ang kilo ng bigas during that time, mga kapatid. Ano? Secured na secured, makapangyarihan na talaga. Talagang takot na lahat ng mga bansa sa kanila. Pero dito na naka-experience ng Titanic failure si King David. Okay, let us read yung 2 Samuel 11, 1-8. Basahin po natin. Ano po? Ito po. It was spring, panahon ng tagsibol. Ayan. It was that time when kings go off to war. So panahon daw ito na kung saan yung mga hari raw, nakikipagdigba, talagang sumasabak sa gera. Kaya lang ang problema ito si David hindi na sumasabak sa gera. Hindi na niya sineshepherd yung kanyang military people o yung kanyang sandatahang lakas. Ayan, ano. So ang ginawa ni David, so David sent Joab. Listen to this, si Joab, kumbaga sa panahon natin ngayon, ito yung chief of staff niya. O kaya defense secretary niya. Ayan, si Joab. Ayan. So David sent Joab out with the king's special troops and the whole army of Israel. Sabi ganyan. Ano ginawa nung sandatahang lakas ni David? They destroyed the Ammonites and they went to the city of Rabbah. They surrounded it and got ready to attack. But David remained in Jerusalem. Ito na. Pansinin niyo yung binasa natin. Si David, dahil sa sobrang makapangyarihan na siya, we have never seen David shepherding anymore. We have never seen David, mga kapatid, looking and taking care of his people anymore. Actually, parang dito, nakita natin si David. Alam mo kung ginagawa dito ni David? Send. Utos na lang ng utos. Send na lang. Hindi na natin nakita si David dito. Dapat si David nagsusulat pa ng Psalms, nag-aalaga ng nations niya, nag-o-overseer. Pero dito makita mo si David, utos na lang ng utos, mga kapatid. Sa verse 2, ito na ang nangyari. Isang gabi, hindi makatulog si David. David got up from his bed. Biro mo, natutulog na, bumangon. Hindi makatulog, sabi niya. He walked around on the roof of his place. Naglakad-lakad doon sa rooftop. And from the roof, ito nakita niya, may nakitang babae. He saw a woman
taking a bath. At ang description ng babaeng nakita niya, she was hindi lang beautiful, very beautiful. O, nakita niyo? So sabi David, yung makatulog, labas nga ako sa rooftop, papahangin ako. Pagkano niya, may nakita siya. Ba't may maliwanag doon? Mukhang, uy, ano ito nakita ko, sabi David. Kasalanan to Pero masarap. Lord, minsan ganun Lord, pero gumaganon na. Ano to? Mga kalalakihan, minsan ganyan ang nangyayari sa atin Scroll ka ng scroll sa Facebook, mamaya may nakabikini. Tapos kunyari dididmahin mo, pero yung scroll mo bumabalik Tapos sasabihin mo, Lord, sinilip ko lang naman alam nyo, ina-appreciate ko lang naman ang katawan ng mga kababaihan. Pero, mo tinignan mo, inano mo ulit, mamaya may naisip kundi balikan ko ulit. Ito matindi, in-screenshot mo na. Si David ganun Ang ganda ng babaeng ito. Tama yung kanta nung araw Kapag tumibok ang puso, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Actually, church, hindi puso ang tumibok kay David, yung lust. O ano sunod na verse? Ito yung kagimbal-gimbal na nakakatakot na katotohanan na nangyari sa buhay ni David. Ito sabi dito ng Bible, David sent a messenger to find out who she was. Inutusan yung kanyang servant, alika, kawal. Puntahan mo nga yung babae doon sa Lot 2 Block 3, Israel Corner Street, dito San Miguel Homes. Di pinuntahan ng lalaki, nung kanyang servant. Alam niyo kung ano sabi ng servant? King David, ang babaeng nakita ninyo na naliligo, ito naman kasi babae ito naliligo, gabing-gabi nagpapakita pa She is Bathsheba. She's the daughter of Eliam, and she's the wife of Uriah, his a Hittite. Alam niyo, church, merong significant yung description nung kawal na ibinigay niya about the profile of Bathsheba. Actually, bakit na bago yung pangalan Bathsheba. Ayan, bath. He loves taking a bath every evening, mga kapatid. Kaya Bathsheba. Ayan, ano po. Ano ang implication o ano ang tawag dito? Ano yung dahilan kung bakit binanggit itong profile ni Bathsheba? Alam niyo ba kung ano? Ito nakita ko Yung servant ni David, concern kay David. It is as if sinasabi ng servant niya, mahal na hari, si Bathsheba yan. Anak ni Eliam. Malamang yung Eliam kilala ni David. At ito malupit, may asawa na yan. Hindi na pwedeng diskartehan yan. Hindi na pwedeng ligawan yan. At ang mister niya, si Uriah, na sundalo mo. Nakita nyo to, church? Nakita nyo yung beauty ng pagbabasa ng scripture paulit-ulit kung bakit nilagay dito yung pagkakakilanlan nung nakita ni David na naliligo nakahubad, mga kapatid. Kung baga sinasabi ito ng servant, mahal na hari, wag mo nang busuhan yan, wag mo nang pangaraping ligawan yan, wag mo nang pangaraping kuhaanin yan. Si Bathsheba yan, bagamat maganda yan, misis na yan, anak ni Eliam yan, hindi natin tanong si Eliam. At asawa yan ni Uriah na isang faithful and loyal soldier mo. Pero ano ginawa ni David? Hindi niya pinakinggan, church, yung counsel at yung advice ng messenger. Tama po ba? Basahin natin yung verse 4. Listen to this. Then David sent the messenger to get her. Nakita niyo to? Imbes na cut na ang story, sabi ni David, hindi, puntahan mo siya. Walang magawa yung messenger Hari yan Di pinuntahan nung messenger. Ano nangyari? Pinatawag si Bathsheba. She came to him and he had sex with her. Grabe na napakabulgar na itong version ng Bible na ito. May nangyari sa kanila. Siguro si Bathsheba, maganda siya. Siguro,
Nakita niya, pogi rin si David. Oh, talaga naman pogi eh. Hari, isang ka pa. Biruin mo si David, nagkaroon na ng titanic moral failure. Ito naman si Bathsheba, ganun din. Colossal moral failure na rin. Ano nangyari? Ito na, nagkasala silang dalawa. And all of that took place after she had already made herself clean from her monthly period. So biruin mo, naglinis pa, naligo pa si Bathsheba, mga kapatid. Kaya nga ang hilig maligo nito eh. Actually, una naliligo siya para luminis yung kanyang katawan. Ngayon, naliligo na siya sa kasalanan with King David. And ano ang nangyari kay David nito? Okay, balikan natin yung topic natin ng Ten Commandments. Ano yung kasalanan ni David? Huwag kang makikiapid. Yung pang-10 utos, huwag mong pag-iimbutan yung neighbor's wife mo. Dito pa lang, dalawa na ang kasalanan ni David. O, dalawa na. Basahin pa natin. Ano po? Sabi doon sa karugtong, later, ito na, patay na. Bathsheba found out she was pregnant. Dave. Hindi na King David eh. Dave na eh. Dave. I'm preggy. And she sent a message to David. It said, I'm pregnant. Alam niyo, from this standpoint of the story, ano pwedeng gawin ni David? Pwede siyang mag-confess. Pero you know what? Yung isang ang ginawa niya, conceal ang kasalanan. Listen to this. Alam niyo, the moment na palagi natin pinagtatakpan yung kasalanan natin, yung kasalanan parang utang eh. Pag hindi mo agad kinonfess, nagkakaroon yan ng interest. O, kita niyo yan? Ang kasalanan, pag hindi kinonfess, nagkaka-interest. O, ano ginawa ni David? May verse po ang kasunod, Michelle. So David sent a message to Joab. It said, send me Uriah the Hittite. Joab sent to David. Nakita niyo si David dito? Puro na lang send. Wala nang yung David na shepherding, writing ng Psalms, taking care of his people, loving people. Wala na eh. Wala na yung worshiping David dito eh. So ano ginawa ni David? Pinadala niya si Joab, sabi niya, sige, padalhin mo dito si Uriah. Alam niyo kung ano plano ni David? Eto, ang plano niya, pauwiin si Uriah kay Bathsheba para, alam niyo na, magkaroon ng siping si Uriah at si Bathsheba at para palabasin na yung pinagbubuntis ni Bathsheba ay anak ni Uriah at hindi kay David. Grabe, ano? So, ang plano ni David, conceal, cover up. Ang ganda talaga, parang talagang military talaga ang plano ni David, mga kapatid, eh, no? Kaya lang ang problema, huwag na natin basahin yung karugtong, ikwento ko na lang. Ito ang problema, nung dumating si Uriah kay David, sabi ni David, Uriah, mukhang galing ka sa gera, mahirap ba? Opo, mahal na hari, sabi ni Uriah. Sige, bakasyon ka muna. Mag-honeymoon muna kayo ng misis mo, si Bathsheba. Pero ako na nauna dyan, sabi ni David. Sige, mag-honeymoon kayo. Sige, mag-happy-happy kayo. Para sana magkaanak kayo. Yung mga gano'n ni David eh. Yung pala yung anak na pinagbubuntis kay David. Grabe, parang malatere-serye, no? The seed of love, mga kapatid. Nanonood kayo ng hapon nun, ano? Kaya, akala nyo, ha? Ito na nangyari. Ang problema, ito. Si Uriah, hindi umuwi. Alam mo kung saan ang ginawa ni Uriah? Hindi umuwi sa bahay at natulog sa asawa niya. Natulog sa kampo. Nalaman ni David, patay. Sabi ni David, Uriah, halika. Di ba't pinagbabakasyon kita? Pinag-break kita? Bakit hindi mo inawaan yung misis mo para magkaanak na kayo? Alam mo sabi ni Uriah, itong sabi niya, mahal na hari, paano ba naman ako matutulog sa bahay ko kasama yung misis ko? Nakikita kong yung mga kasamahan ko nakikipagbakbakan sa gera, di dapat ganun dun din ako. Alam niyo, dito pa lang sa sagot ni Uriah, dapat maantig na ang damdamin ni David. Pero nasaan ang konsyensya ni David? Dati nasa puso, nasa talampakan na. Ano ginawa ni David? Ito, may plano na naman siya, alam ko na. Painumin ko to, mag-inuman kami, wine. Chip, kami na doon sa kanyang chip cook, ilabas mo yung wine, inom kami ni Uriah.
Biri mo, nag-1v1 sila ni Uriah, oh. Inom sila. Nung nalasing na si Uriah, naantay ka na ni Bathsheba, uwian mo na, para magkaanak na kayo. Ang problema, kapatid, ito, si Uriah hindi umuwi sa bahay kasi nga lasing eh. Alam mo kung saan natulog si Uriah? Doon na naman sa kampo. Siguro yung sabi ni Uriah, dito pa bahay ko. Dito. Hindi dito. Yung pala, kampo yung napuntahan. Nalaman na naman ni David, patay. Sabi ni David, hindi naman niya umuwi doon sa misis niya. Ano nang gagawin? Alam niyo, dapat dito pa lang, church. Dapat dito pa lang sumuko na si David, Lord, nagkasala ako. Ang hirap pagtakpan ng kasalanan ko, ang hirap pagtakpan ng iskandal ko, Lord, patawarin mo ako. Pero ano ginawa ni David? Cover up. Ito na naman. Anong ginawa niya? Pinatawag niya si Joab. Joab, halika. Ang tigas ng ulo nito ni Uriah eh. Alam ko na gagawin natin, Joab. Pagdating sa gera, ilagay mo si Uriah sa frontline battle at doon iwanan niyo hanggang sa siya ay mamatay. Grabe si David. Grabe si David. Alam niyo, naalala ko, church, nung turo sa amin ni Prof. Sulit nung kami nag-aaral sa MBS, etong sabi niya eh, when David saw the humanity of Bathsheba, David loses control of his animality. Nakita niyo yan, mga kapatid? Totoo. Nung nakita niya yung buong katauhan ni Bathsheba, naging animalistic na ang ugali ni David. Biruin niyo, ipapadala niya si Uriah sa front line ng gera at hahayaang mamatay. O balik tayo sa Ten Commandments. Ano na ang kaso ni David this time? Grabe, thou shall not murder. Ito pa matindi. Gumagawa pa siya ng false testimony. Nagpaplano siya ng false testimony at palalabasin niya na yung pinagbubuntis ni Bathsheba ay anak ni Uriah. So biruin mo, sa Ten Commandments, 4 agad ang kasalanan ni David. Grabe. Grabe ang ginawa nito ni David. So ano na nangyari? May kasunod pa bang verse, Mitch? Ayan, next, sa verse 7. Uriah came to David and David asked him how Joab and the soldiers were doing. He also asked him how the war was going. Ito na. Alam niyo nangyari? Namatay si Uriah eventually and talon tayo doon sa last part ng Samuel. Yung susunod na verse dyan. Doon sa 2 Samuel 11:26 yata hanggang yung latter part. Ito na. Uriah's wife heard that her husband was dead. Ito, namatay na si Uriah. She sobbed over. Nalungkot naman. At ang sabi doon sa verse 27, Uriah, when her time of sadness was over, tapos na yung pagluluksa, David had her brought to his house. She became his wife, and she had a son by him. But the Lord wasn't pleased with what David had done. So, may tanong ako. Successful ba si David? Of course, successful gumawa ng kasalanan. Successful ba niyang naitago yung kasalanan, iskandal at kasinungalingan ng buhay niya? Of course, he was successful. Kokonti lang ang nakakaalam, maaaring ang nakakaalam lang yung servant, si Joab. Pero ang hindi alam ni David, meron palang CCTV ang langit sa palasyo niya. Meron palang CCTV ang langit sa kwarto niya. Na walang siyang maililihim kay Lord sa lahat ng mga bagay na pinaggagawa niya. O may tanong po ulit ako sa inyo. At this point in time sa buhay ni David, deserving pa rin ba si David na maging hari? Lalong-lalong hindi. At lalong karapat dapat siyang sipain, papalabas ng trono, patayin. Alam niyo ba kung ano ang kaso ni David, kung anong consequences ng kanyang ginawa? Papatayin silang dalawa ni Bathsheba by stoning because both of them have committed adultery, an abominable sin against the Lord. Grabe ang ginawa nilang dalawa, mga kapatid. Grabe. At nakakalungkot, nadamay si Uriah, pati yung mga ibang sundalong kasamahan ni Uriah namatay sa gera dahil lamang sa isang lust na kino-cover up ng isang magiting na hari kagaya ni David. So biruin nyo, si David, bagamat he was considered in the Bible as a man after God's own heart, humble, obedient servant of the Lord, pero grabe, nagkaroon pa rin siya ng matinding kasalanan, karumal-dumal
na dapat bigyan ng malagim na consequences sa kanyang buhay, church. Alam niyo, nakakalungkot kay David? Dun sa unang part pa lang eh. Sinabi na nung messenger ni David, mahal na hari, si Bathsheba yan. Asawa ni Uriah yan. Anak ni Eliab yan. Yun yung mga bagay na hindi nakita ni David. Alam niyo kung ano yung bagay na nakita ni... alam niyo kung ano yung mga bagay na nakita ni David? Nakita niya yung curve ng katawan ni Bathsheba. Ayan. Nakita niya yung kinis ng kaputian ng katawan ni Bathsheba. Nakita niya yung ganda ng mukha ni Bathsheba. Hindi niya nakita na si Bathsheba ay Mrs. ni Uriah. Hindi niya nakita na si Bathsheba ay anak ni Eliab. Hindi niya nakita na si Bathsheba ay daughter of God of Israel, mga kapatid. Doon tayo sa next outline natin. Ito, kapag ang isang tao lulong na sa kapangyarihan, doon pa bago dyan, lulong na sa kapangyarihan, ito ang nangyayari. Listen to this. Ito ang ganda nito, David suffered from altitude sickness. Ano ibig sabihin ng altitude sickness? Di ba't pagka tayo sobrang taas ng position natin, pag nasa bundok ka, di ba parang hindi ka makakarinig, parang nagkakaroon ka ng vertigo kasi nga manipis ang hangin. Nagkakaroon ka ng, alam niyo, altitude sickness. O yung mga nakasakay ng eroplano, di ba't parang yung tenga mo, ting! Actually, nung nasa Ortigas ako, sumakay akong elevator, 32nd floor, pagpalo doon, para sa nabingi. Kasi yung pala ang epekto pag ikaw ay nasa mataas na lugar. Nagkakaroon ka ng altitude sickness. Alam niyo, ganyan na nangyari kay David. Sa sobrang taas niya, sa sobrang successful niya, sa sobrang dami ng nagawa niya into His kingdom and into the Lord, mga kapatid, sa sobrang dami ng na-conquer niya, nagkaroon ng altitude sickness si David. O anong description ko? He has been too high, too long. Ang tagal niya sa taas. Hindi na sumasayad yung paa ni David sa sahig, sa lupa. Naakala niya, lahat ng gusto niya, makukuha niya. At ang sabi ko rito, ito His Highness. Actually, yung term na highness, kaya po yan yung ginamit ko. Kasi tatlong bagay eh. Highness in a sense that King David was a king. Highness in a sense na King David hindi na nakaapak sa lupa, nasa taas na lagi, ang taas na ng ere niya. Highness in a sense that David was too high. Na-addict na siya saan? Sa success, sa kapangyarihan, sa authority, mga kapatid. His Highness has messed his moral senses that he cannot hear as he used to. Ayan. Biruin mo, hindi na pinakinggan yung conviction, yung pangungonsensya yung kanyang tagapag-utos, hindi na naririnig ang mensahe ng Panginoon, hindi na nakikita yung warning ni Lord that David, you are committing adultery now. Biruin mo, his moral senses that he can't hear as he used to. Yan. He cannot hear the warning signs of his servant, the voice of his conscience, nor can he hear his Lord. Grabe, nakakalungkot ito, mga kapatid. Pero dako tayo dun sa susunod. Yung pang-apat, ito na po ang nangyari kay King David. Rebuke, discipline, and consequences. Basahin natin yung 2 Samuel 12, 1 hanggang 15. Ito na nangyari. Magkasama na si David tsaka si Bathsheba. Actually, pwede na eh. Legal na eh. Kasi si Bathsheba, balo na. Kita nyo, Ito ang sabi ng Panginoon, the Lord sent the prophet Nathan to David. When Nathan came to him, he said, may kwento sabi ni prophet Nathan, mahal na hari, dalaw lang ako sa'yo Starbucks tayo. Sabi kayo, sige, sarap magkape ron. Habang nagkakape sila, umihigop ng kape si David. Sabi ni Nathan, mahal na hari, may kwento ako sa inyo. Ano kwento mo? Ito kwento niya. 2 men live in the same town. One was rich, the other was poor. May dalawang lalaki, nakatira sa isang lugar. Yung isa mayaman, yung isa yagit. Verse 2, ano sabi ni Nathan? Yung mayaman daw, maraming ari-arian at maraming pag-aaring tupa at mga baka. Sa verse 3, yung mahirap naman, but the poor man, ano yung pag-aari ng poor man? Nag-iisang batang babaeng tupa.
na pinapalaki niya, inaalagaan niya kasama ang kanyang mga anak, at yung tupang ito halos parte na ng kanilang pamilya. Biro mo, kasama nila sa pagkainan, kasama nila sa tulugan itong tupang ito, at yung tupa, nung mahirap na lalaki, para na niyang ding anak. Ito na, sa verse 4, yung mayamang lalaki, may dumuting na bisita. So of course, pagka darating yung bisita mo, hospitality, ipagluluto mo. Kaya lang ang problema, ang ginawa nitong mayamang lalaking ito, hindi niya ipinagluto yung kanyang bisita mula sa kanyang mga pag-aaring tupa. Alam mo kung ano ginawa niya? Kinuha niya yung pet na tupa nung naghihirap niyang kapitbahay. At yun ang kinatay at inihain doon sa bisita. Verse 5. Anong sabi dito ni David? Galit na galit si David. David burned with anger against the rich man. And he said to Nathan, alam mo, Prophet Nathan, grabe galit ni David, napalagok lahat yung kape. Galit na galit eh. Biro mo, kumukulong kape, nainom ni David, sobrang galit niya eh. He said to Nathan, the man who did that is worthy of death. And that's just as sure as the Lord is alive, sabi ni David. Yung lalaking mayaman na yan na nang-agaw ng tupa, dapat dyan patayin. Yan ang sinasabi ng Panginoon hanggang siya nabubuhay. Grabe si David, ang tindi mag-condemn, no? O, ano yung pasabog dito ni Nathan sa verse 6? O, eto na verse 6. The man must pay back. Actually, karugtong pa ni David ito eh. Yung lalaking nang-agaw ng tupa, kailangan pagbayaran niya 4 times yung kanyang kinuwang tupa. How could he do such a thing? And he wasn't even sorry for he had done it. Hindi pa lang nagsusorry ito, hindi mo lang nakonsensya, sabi ni David. O ano yung pasabog ni Uriah sa verse 7? O basahin natin yung verse 7. Then Nathan said to David, you are the man. Aray ko po. Listen to this, church. Kung ikaw si David, anong reaksyon mo kay Nathan? Anong ako to? Loko-loko ka. Siguro malamang sasakalin ko si Nathan, labas tangang ka. Pero listen dun sa sabi ng humble man na si David. Alam mo sabi ni Nathan, you're the man. The Lord, the God of Israel says, I anointed you king over Israel. I saved you from Saul's powerful. Pero mo ni-recall ni Prophet Nathan, yung grace na ginawa ng Panginoon kay David, yung kanyang pagsisimula on how he became king, yung kanyang pag-struggle against King Saul, lahat pinaalala ni Nathan on how gracious the Lord is to the life of King David. Pagdating dun sa sunod na verse, sa verse 8, I gave you everything, sabi ng Panginoon, that belonged to your master Saul. I even put his wives into your arms. I made you king over the people of Israel and Judah. And if all of that had not been enough for you, I would have given you more. Sabi ng Panginoon kay David, David, prosperous ka na nga eh, ang yaman mo na nga eh. At willing pa kitang bigyan. Pero dun sa verse 9, ano yung karugtong? Why did you turn your back on what I told you to do? You did what is evil in my sight. You made sure that Uriah the Hittite would be killed in battle. You took his wife to be your own, and you let the men of Ammon kill him with your sword. Grabe si David, no? Ang lala. Ang lala. Ngayon, nilatag ng Panginoon yung consequences. Tanong tayo dun sa next verse. Ayan. Dun sa sa isang grupo pa. Actually, binanggit ito actually, hindi, wag natin basahin. Binanggit ito ni Nathan yung mga consequences sa ginawang kasalanan ni David. Alam niyo ang nangyari kay David? Ito na. Sabi ng Panginoon kay David, pero David, dahil gracious ako sa'yo, hindi kita papatayin. Actually, yung pag-spare lang ng buhay ni David, sa kabila ng karumal-dumal na krimen na ginawa niya, super grace na yan. Hindi na kita papatayin, David, pero ito ang consequences. Tingnan po ninyo, no? Ang kasalanan natin, forgiven by God. Pero be careful of its consequences. Mapapatawad tayo, pero merong consequences. Tama po ba? Ano ang consequences? Magkakagulo ang pamilya mo. Yung mga anak mo magpapatayan. Actually, nagpatayan yung anak niya eh. Tapos yung isang anak niya na si Ammon, nagrebelde, na halos patayin din siya at agawin sa kanya yung kanyang kingdom.
Yan yung consequences. And eventually, yung anak niyang si Absalom, yung paborito niyang anak na si Absalom, pinatay din ni Joab, mga kapatid. Kasi si Absalom pogi, long hair nangangabayo, sumabit yung kabayo, sumabit yung buhok sa puno, tinuhog ni Joab. So nakita niyo yung karumal-dumal na consequences na nangyari sa buhay ni David, mga kapatid. Pero alam mo sa kabila niyan, nung sinasuffer na ni David yung consequences niya, ito maganda. At nung pagkakasabi ni Prophet Nathan kay David, yung kanyang kasalanan, he wrote Psalm 51. Basahin natin yung Psalm 51, yung unang verse. Yan, yung Psalm 51, ito, sabi po rito, ayan. A Psalm of David, when Prophet Nathan came to him after David had committed adultery with Bathsheba. God, show me your favor in keeping with your faithful love, because your love is so tender and kind. Ito, wipe out my lawless act. Grabe si King David, no? Parang namuhay na walang batas, namuhay na above the law. And then in verse 2, he further said, wash away all of the evil things I've done. Make me pure from my sin. Ang maganda kay David, alam nyo, yung bang nirebuke na siya, ang maganda, in-acknowledge niya, na-recognize niya yung kasalanan niya, nagpaka-humble siya, at humingi ng tawad kay Lord. Isa pang matinding consequences na ginawa ng Panginoon kay David, alam niyo po ba kung ano? Yung pinagbubuntis ni Bathsheba, kinuha ni Lord. Kinuha ni Lord. Sa verse 3, David further said, I know the lawless acts I've committed. I can't forget my sin. Alam ni David yung kanyang kasalanan. Balik tayo sa outline. Meron akong kinote dito, no? Nasa reels ito ni At dito mo tayo, no? Nakita ko ito, sinulat ko, sinama ko sa message ko. Alam niyo ba ito ang ibig sabihin, no? Grace and discipline are not mutually exclusive. Akala mo palibasa gracious ang Panginoon sa'yo, akala mo wala ng disiplina One does not preclude the other. Ibig sabihin, yung isa, hindi niya hinihiwala yung isa. Pagka mayroong grace, kalakip niya ng disiplina. Discipline is often an expression of grace. Alam niya, napakabuti ng Panginoon kay David. Kasi dumating sa buhay ni David that he is being disciplined by God. He is being rehabbed by God. He is being taught by God. Na yung lahat ng mga misfortunes, kaguluhan within his family, consequences yan at kasama yan sa pagdidisiplina ng Panginoon. Kasi ang mga mahal ni Lord ay kanyang dinidisiplina, mga kapatid. So biruin nyo, no, hindi niya agad pinatawan ng death penalty sentence si David. Bagkus, hinayaan niyang mabuhay, hinayaan niyang magtuloy ang kingdom, hinayaan niyang maging hari, pero David, tatanggapin mo yung masakit na palo ng sintron sa puwet mula sa akin, sabi ng Panginoon. Ang maganda kay David, nakaranas siya nagkaroon siya ng contrite heart, humble heart. Nagkaroon siya ng, alam niyo ba yung remorseful sa kanyang ginawang karumal-dumal na kasalanan. And that's a good thing about David. Sabi dito ni Pastor Peter Tanchi, yung pastor ng CCF. Nakita ko to sa reels niya, yung karugtong Mitch. Ayan. Sabi niya rito, never in my life have I met a real Christian who can sin successfully without grief, without pain. Di ba yun yung naranasan ni David? One of the assurances that you are a child of God is when you commit sin, you feel awful. Because God's Spirit is in your life. The day you stop feeling awful, sabi niya, I'm scared for you. Perhaps you don't have the Holy Spirit. Totoo po yan. Kaya nakaranas ng ganun si David, ng awfulness sa kanyang buhay, ng hindi good feeling sa kanyang buhay nung siya'y kinonvict ni Prophet Nathan. It is simply because the Spirit of God was upon David, convicting him, telling him na magpakumbaba at humingi ng tawad sa ating Panginoon. So dito na ho tayo matatapos, church. Ito na nangyari. Pagtapos ng mga kaguluhang yan, David was restored sa kanyang position bilang king at nagpatuloy siya at si David at si Bathsheba ay nagkaroon ng anak. Ang pangalan, Solomon. And Solomon
is the wisest person on earth. At sa panahon ni Solomon, doon na mayagpaglalo ang kingdom of Israel. May tanong po ako sa inyo, balik ulit tayo. Deserve ba ni David ang lahat ng ito? No. Pero bakit si David ay nasustain? Pag sinabing sustained, pinanatili. Alam niyo ba kung bakit? Balik tayo sa topic natin. Because of the grace of God. 4 things bago tayo magtapos. Number 1, ito po. Ayan, basahin natin yung ano. Dito na tayo matatapos. Number 1, ito po lesson natin, number 1. For those who have been given many, much responsibility is required. And fortunately, when they fail, there is much grace. Ang ganda ng pangyayari kay David, ano? Bagamat ang laki ng responsibility niya, ang laki ng binigay sa kanya, ang laki ng responsibility niya, ang laki rin ng kasalanan niya, pero ang laki rin ng grace na ibinigay sa kanya ang ating Panginoon. Pangalawang bagay, church. Ito, if God's grace has a limit, David's behavior would have exposed it. His moral failures revealed that God's grace has no end. Wow, napakaganda. Anong sabi ni Paul doon sa Romans 6? Sinabi siya yung mga mga Romans eh. Ano argument niyo? Sabi ni Paul, patuloy ba tayong magkakasala nang sa gayon lalong lumaki ang biyaya? Ang sabi ni Paul sa Greek writings niya, may Ginoo. Parang wag nawa. Wag nawa, sabi niya ganun. Parang, sana wag, sabi niya ganun. Actually, church, ang grace, dapat hindi inaabuso. Grace empowers us to change. Grace empowers us to become a better person. Alam niyo po, pag hindi mo maintindihan ng grace, ganito ang mentality mo eh. Ganito ang mindset natin eh. Ay, okay na magkasala, patatawarin naman ako ni Lord. O, bagamat patatawarin ka, pero ang pangit ng mentality na ganun. Di ba? Dapat ganito eh, iwas-iwasan ko ng pagkakasala kasi pinatawad ako ni Lord. At kung pinatawad ako ni Lord, I will become a better person. The person God wanted me to be. Dapat ganun ang mentality mo eh. Di ba? Kunyari meron kang damit na puting-puti, na namantyahan mo, na imposible mo nang alisin, pero nilabhan yan ng nanay mo, as isuot mo ulit yung damit mong yan, ano gagawin mo? Di ba pag-iingatan mo na? Iingatan ko na sa mantya itong damit kong ito. Di ba dapat sa katawan ng tao ganun din? Iingatan ko na sa kasalanan ang buhay kong ito. Because it required the blood of Jesus to wash away all of my sins. Tama po ba? Pangatlo po, na matutunan natin dito. Grace is about undeserved, unmerited, unexpected, and unbelievable love and favor of God. Because of grace, napaganda, God became the ultimate promise keeper to one of history's greatest promise breaker na si David. Pinakahuli, gusto ko lang basahin sa inyo yung Matthew, yung Bible verse, Matthew 1:1 hanggang 8, na ganito pang sinasabi. Bagamat mahaba ito, sabi po rito, sabi ni Matthew, nung sinulat niya yung kanyang gospel, nag-umpisa siya dito eh. This is a record of the family line of Jesus Christ. He is the son of David. He is also the son of Abraham. Nagsimula. Basahin natin yung karugtong. Ito na. Si Abraham, ang anak niya, si Isaac. Si Isaac, ang anak niya, si Jacob. Si Jacob, ang anak niya, si Judah. Naalala niyo, di ba? Tinapik natin si Judah. Si Judah, like lolo, like grandson. Para si Judah, para si David. Pero sa totoo lang po, mas malaki kasalanan ni David kaysa kay Judah. Pero parehas din. Scandalous din to si Judah. Sino na naging anak ni Judah? Sa verse 3, Judah was the father of Perez and Zerah. Ito, nagtatao kay Matthew, bakit mo naman binabanggit si Tamar? Why is it that Matthew is always reminding his readers of those scandalous people doon sa genealogy ng ating Panginoon? Tama ba, tandaan nyo, ang katotohanan ng sinabi mo sa maling intensyon, yan yung greatest lies mo. Pero kung ang katotohanan, binabanggit mo through good intentions, baka good intention yung ni Matthew, yung kanyang purpose. Tama po ba? Kasi ang purpose ni Matthew rito, ipakita yung tingkad ng grace ng Panginoon. So ito na sabi niya, pinaalala niya ulit si Tamar. Tamar was their mother, and Perez was the father of Hezron. Hezron was the father of Ram. Balik tayo doon sa verse 4.
Ram was the father of Aminadab, and Aminadab was the father of Nashon. Nashon was the father of Salmon. Ito, next is scandal. Salmon was the father of Boaz. Rahab was Boaz's mother. Wow. Matthew, ito ano naman eh. Rahab di ba topic natin last week? Rahab the harlot. Rahab the prostitute. Why is it again na sinasama mo na naman itong mga scandalous people sa lineage ng ating Panginoon? O ano nangyari? Si Boaz, ito pa, was the father of Obed. Ruth was Obed's... Ito na naman si Matthew eh. Pinasok mo na naman si Ruth. Si Ruth, sino ba yan? Hindi naman Israelite yan eh. Moabite yan. Pero nandun pa rin. Ruth was Obed's mother and Obed was the father of Jesse. Okay, si Jesse, tatay ni David. Oh, next, sa verse 6, and Jesse was the father of King David. David was the father of Solomon. Period. Period na sana eh. Solomon's mother, David was the father of Solomon. Pero bilang, Solomon's mother had been Uriah's wife. Marites to si Mateo eh. Ito na naman si Matthew, ang kulit ano. Bakit mo palagi sinasama yung mga undeserving people sa genealogy and family tree ni Jesus Christ? Matthew, anong point mo? O basahin natin yung last slide. Doon sa pinakauli, ito. Matthew reminds the scandal of David, which everybody wanted to forget. Because he knew the grace Jesus offered went far beyond the grace the religious leader of his day offered. Ito, he saw in Jesus the grace David experienced. Grace that could absorb the full measure of the sin of the world. Wow. Alam niyo kung ano nakita ni Matthew kay Jesus Christ? Nakita niya ang grace personified in Christ Jesus. Nakita niya that the same Jesus who forgave Matthew's sins, who forgave our sin, is the same grace that had forgiven the abominable sins of King David, mga kapatid. Tayo po tumayo ngayon, ano? Kapatid, kamusta ang spiritual life mo? Have you been too high during the last days of your life? Na high in a sense na spiritual high, success high, o high na high tayo sa self natin, to the point na nakakalimutan na nating mag-pray, mag-take on guard sa ating spiritual life, kagaya na nangyari kay David. Actually, si David na caught off guard. Biruin mo, no? Nagsimula sa pasilip-silip, nauwi sa kalagim-lagim na adultery. Tapos hindi lang yan. Yung adultery, dinagdagan pa niya, naging murder. Alam niyo, dapat si Bathsheba, minsan nakita ko rito, bakit si David lang ang kinastigo mo, Lord? Di ba dapat si Bathsheba, Lord? Batuhin din to eh. Pero bakit? Ito bang pinagtataka ko kay Lord? Pwede naman sanang maging nanay ni Solomon, yung ibang anak na lang, ibang asawa na lang ni David. Bakit si Bathsheba pa, Lord? Siguro ako na, ito naisip ko eh. Pwede naman ang gawin ni Lord na baog si Bathsheba bilang parusa ng kanilang adulterous act. Pero bakit si Bathsheba pa rin yung ginawa ni Lord na maging nanay ni Solomon at maging great-great-grandmother ni Jesus Christ? Is there anything in Bathsheba that deserves niya na gawin siyang great-great-great-grandmother ni Lord? Of course, nothing. Wala. Pero dahil sa biyaya ng Diyos, nakalagay si Bathsheba sa genealogy ng ating Panginoon. Grabe si Matthew, no? Bagamat masakit yung katotohanan na nandun yung pangalan ni Bathsheba at ipinaalala na siya ay asawa dati ni Uriah na pinatay ni David. Bagamat nandun yung skandal ng ginawa nitong mag-asawang ito. Pero kapatid, kayang tabunan yan eh.
ng grace and forgiveness and the blood of Jesus. Kapatid, naka-experience ka na ba nung Titanic or colossal failure sa buhay mo? Yung bang halos hindi ka makatulog kasi inaalala mo lagi itong kahihiyan mo, itong kasalanan mo. Yung bang inuusig ka ng konsensya mo. Actually, bilang Kristiyano, hindi tayo exempted dyan. Dapat nga maka-experience tayo nung, alam niyo yun, yung awfulness nga sabi nga ni Pastor Peter At dapat dyan, church, maganda, isurrender mo rin yan kay Lord. So if ever you are a Christian na nag-stumble ka dahil sa isang matinding kasalanan na ginawa mo, kapatid, hindi kita tatawagin. Pwede kang yumuko. Pwede kang humingi ng kalinisan, kapatawaran kay Lord. If ever naman, ikaw naman ay wala pang relationship sa ating Panginoon ngayon, gusto mong maging right with God, gusto mong tanggapin yung grace. Actually, ang ganda nga ng series natin ngayon, about grace, about biyaya. Kapatid, anak, lapit ka lang kay Lord. Patatawarin ka niya. Hindi ka niya i-reject. Kung si David nga, na dapat ng i-death penalty, dapat lethal injection, dapat pagbabatuhin hanggang sa mamatay, pinatawad ng Panginoon at ni-restore pa ng Panginoon at ginawa pang great-great-grandfather ng Panginoon, how much more pa kaya ikaw na hindi naman mala David yung ginawa mong kasalanan sa buhay mo? Actually, the good thing na pwedeng gawin sa'yo ng ating Panginoon ngayon, alam nyo, lilinisin ka niya, patatawarin ka niya, basta tanggapin mo lang, magsimula kang, Lord, tatanggapin kita bilang tagapagligtas ko. Isusuko ko, Lord, lahat sa iyo. Yung struggle ko, yung buhay ko, yung spirito ko, yung future ko. Pati, Lord, yung sama ng loob ko, yung kasalanan ko, everything, isurrender mo na ngayon kay Christ, kapatid. At ako naniniwala, you will enjoy yung grace of God na in-enjoy ni David nung siya'y bumagsak, kapatid. So kung nahihiya ka man, kapatid, maring mamaya, pwede kang mag-approach sa akin, and then kakausapin kita, ipagpe-pray kita. Tayo po yung tayo po yung manalangin. Father, thank you so much, Lord, na bagamat napakatingkad ng kasalanan ni David, talagang kitang-kita, Father, pero mas pinatingkad nyo yung inyong grace sa Kanya. Salamat, Lord, dahil pinatunayan ni David na kung merong limitations ang inyong grace, na-expose na sana ito, Panginoon, sa kanyang istorya. Pero hindi Ang in-expose pala ng kasalanan ni David ay hindi yung limits ng inyong grace, bagkus yung unlimited grace, Panginoon, na sa kabila ng sagad-sagarang kasalanang ginawa niya. Pero Lord, unlimited pala yung grace ninyo As long na contrite yung heart namin, humble kami, we feel awful of our sin, umiiyak kami, Lord, lumuluhod, humihingi ng kapatawaran, Panginoon, sa inyong trono. Lord, nandiyan ang biyaya. Salamat, Father, because of King David, O Lord, na-inspire kami, Panginoon, na gayahin siya, na magpakumbaba, at huwag mahiyang lumapit at humingi ng kapatawaran sa inyo. Salamat din, Father, dahil sa buhay ni David, na sa kabila, Lord, ng kanyang undeserving sa inyo, sinustain niyo siya, Panginoon, to be Israel's greatest king. Salamat, Father God, at salamat din, O Lord, sa pag-sustain sa amin bilang inyong mga anak. Salamat po, ito pong aming panalangin. In Jesus' name we pray. Ang lahat po ng nasustain ng grace ng Panginoon ay magsabi ng Amen. God bless.